6. Isaiah 32 verse 6. Ang sinasabi ng mangmang ay puro kamangmangan at puro kasamaan ng kanyang iniisip. Paglapastangan kay Yahweh ang ginagawa niya at sinasabi. Minsan may hindi siya nagpakain ng nagugutom o nagpainom ng nauuhaw. Okay, so yan yung ating main verse. Okay, sabi ng Biblia, ano yung tanong natin kanina? Sino ba sa Biblia ang hypocrite? Dahil mahalaga to, dahil ang Biblia, ganito po niya ina-identify ang taong hypocrite. Sa English, ganito ang sabi. Hinahanap ko kasi yung English version eh. For the vile person will speak villainy, and his heart will work iniquity to practice hypocrisy, and to utter error against the Lord, to make empty the soul of the hungry, and he will cause the drink of the thirst to fail. So, yung tanong natin, sino ba ang hipokrito sa Biblia? Okay? O sino ba yung candidate na maging hypocrite? Okay? So, ito ang sagot. Yung sinasabi ng Biblia, yung vile person. Okay? Huwag niyong kalilimutan yan ha. Sabihin nga natin, vile person. Yung vile, yung V-I-L-E. Okay? Sa Tagalog translation kasi, sa mababaw na Tagalog translation, sinasabi diyan kamangmangan, kahangalan, parang ganon. Okay? O ngayon, ano ba ang vile person? Actually, kapag sinabing vile, okay, ganito yung meaning ng vile, no? Yung vile, yung hindi siya nagko-conform sa moral standard. Okay? Vile means not conforming to a high moral standard or morally unacceptable. Yun yung vile person. Meaning, ang pintuan ng hypocrisy sa isang tao o yung pagkukunwari o yung kabangmangan is yung hindi ka aayon sa moral standard na siniset ng Diyos. Okay? Ulitin ko po yan ha. Ang tao na magiging hipokrito lang ay ang mga tao na hindi niya nahihit yung moral standard na siniset ng Diyos sa isang tao. Okay? Sa atin ng mga tao, meron tayong kanya-kanyang opinion between right and wrong. Kapag tinanong mo ang 10 tao sa isang matter, halimbawa kagaya kanina may mga topic o may mga kanya-kanyang opinion. Ang tanong ba naman sinong iboboto mo? Yan, ngayong darating na 2028. Okay? So, kanya-kanya silang opinion. So, alam nyo kasi sa ating mga tao, kung tayo lang ang tatanungin, okay? Kung ano ang tama at kung ano ang mali, meron na tayong disagreement kagad. Kaya, pwede tayo mag-away-away. Diba? Kasi, mayroon tao, okay lang sa kanya yung halimbawa, magtalik ng hindi naman nakakasal. Since tanggap sa lipunan. Pero may tao, hindi tanggap yung ganon. May tao na tanggap yung pagkakaroon ng pangalawa. Alam niyo yun? Yung nagtutu-timer daw yung iba dahil para daw makatikim ng para may to spice up may narinig akong ganun nakakatuwiran to spice up relationship. Yan. So para may para may challenge naman yung relationship natin. Dapat may third party, may panggulo. 'Di ba? Tanggap niyo ba 'yon? Pero merong ganun katuwiran.
And for some reason, may mga tao na nakakagulat na okay sa kanila yon. Pero may tao na teka muna, hindi yata tama yan. Okay? Pero may tao na okay lang. Di ba? Okay? Ibig ko sabihin, tayo, mayroon tayong kanya-kanyang judgment sa maraming bagay. Pwede tayong magkaroon ng disagreement sa ilang mga pinagtatalunan sa panahon natin na ngayon kung ano ba yung katanggap-tanggap, ano ba yung hindi katanggap-tanggap, ano ba yung tanggap ng majority, ano yung walang pakialam lang yung mga tao. Di ba natatandaan nyo yung lagi kong sinasabi sa inyo, sa mundo natin, sa mundong ginagalawan natin, the way dinedefine ng tao ang tama at mali is by majority. Kumbaga majority wins. It doesn't matter kung tama o mali, basta ginagawa ng marami, they do it anyway, tanggapin mo na rin. Nakukuha niyo? So, ganon na-define, ganon na-shape yung right and wrong sa panahon natin. Basta tanggap ng majority, huwag ka nang mag-question. Pag nag-question ka sa isang bagay na tanggap ng marami, kapag kinwestiyon mo yun, lalabas kalaban ka ng majority. Nakuha nyo? Ganyan sa panahon natin ngayon. It doesn't matter kung ano yung morally right at yung morally wrong according sa scripture, according sa Bible. Okay? So, ang pinag-uusapan natin dito is yung standard na sinet ng Diyos. Okay. Naalala nyo yung talata natin noon na pinag-uusapan sa ating leaders training. Yung Roma chapter 3, verse 23. Ano nga ulit ang sabi doon? Romans chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay. Sinabi ang lahat ay nagkasala. So, for all have sinned. All have sinned. Lahat nagkasala. Yung sin, yung salitang sin na ginamit doon, hindi yun kapareha ng ibang kasalanan na ginagamit sa ibang talata ng Biblia. Okay? Sa Greek term, o kung kukunin mo yon sa Greek, yung salitang sin, okay? Yung word na sin, sa Roma chapter 3 verse 23, sa Greek, kung di ako nagkakamali, ay hamartano. Okay? Hamartano. Sa English, sa Greek. Sa English, ang hamartano, ang ibig nun sabihin, yung hindi mo na-hit yung target. Okay? Hindi mo na-hit yung target. So, kung pagsasama-samahin natin yun, basically, ang sinasabi ng Romans chapter 3, verse 23, okay? Lahat ay hindi nakaabot sa target. Parang ganon. Sa target. Ano yung target? Yung righteousness. Yung katuwiran. Ang sabi ng Diyos, lahat ng tao, wala sa atin ang nakaabot sa target na sinet ng Diyos. Merong pinapatarget sa atin ng Diyos pero hindi tayo nakaabot doon. Yun yung sinasabi natin na high moral standard. Okay? O sa term ng Biblia, kapag sinasabi natin high moral standard, sa term ng Biblia, yan ay righteousness. Katuwiran. Amen? So, ibig sabihin, sinasabi ng Biblia, hindi tayo nakaabot sa katuwiran na sinet ng Diyos para sa tao. Okay? For all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So dahil hindi ka nakaabot, hindi mo rin mararanasan yung kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Ano ba yung kaluwalhatian? Yung kaluwalhatian is yung pagdating ng Panginoon, luluwalhatiin lahat ng mga ligtas, meaning hindi ka makakasama ron. Okay? Kasi nga,
hindi ka nakaabot doon sa standard na sinet ng Diyos. Amen? Kaya nga ang babala ng Biblia sa atin, ganito, sa Matthew chapter 5, verse 20. Kung ang inyong katuwiran, ang sabi ng Biblia ay hindi hihigit sa katuwiran ng mga Pariseo. Tama ba yan? Sige, pakibasa. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod sa mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ayon, sabi ng Panginoon, kung yung inyong katuwiran, kung yung iyong moral, hindi hihigit sa mga Pariseo. Sino ba yung mga Pariseo? Ang mga Pariseo, sila yung mga picture ng mga taong nagsisimba, mga taong relihiyoso, mga taong kilala, ng mga banal. And yet, ang sabi ng Panginoon, kung hindi ihigit ang iyong katwiran doon sa mga sinasabing relihiyosong tao kagaya ng mga Pariseo. Sa ating panahon ngayon, maraming relihiyoso. Okay? Madali kainggitan yung mga taong, alam mo yun, sila, very committed sila sa pagsisimba. Pero hindi natin alam kung talaga bang nakakaabot sila o even us, idamay na natin ang sarili natin kasi pwedeng kasama rin tayo dun. Okay? Talaga bang nakakaabot tayo sa standard na sinet ng Diyos? Bakit mahalaga itong pag-uusapan? Mahalaga ito dahil kung hindi natin nahihit yung standard ng Panginoon, chances are magiging hipokrito tayo. Okay? So, gaya ng sinasabi ko kanina doon sa, ano yun nung talata natin? Isaiah 32 verse 6. Tama, no? Sabi ng talata na yun, the vile person, sila yung nagpa-practice ng hypocrisy. Okay? Yung vile person, o yung sa makatuwid, pag sinabi nating vile, yung mga tao na hindi sila nagko-conform sa moral standard o sa high moral standard. Hindi lang basta moral standard, kundi yung pinakamataas na moral ng isang tao. Okay? Yun yung tao na kandidato na mag-practice ng hypocrisy. Yan ang sabi ng Biblia. At ako'y wala namang pagdududa ron. Okay? Totoo yun. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung bakit ang mga vile person ang nagpa-practice ng hypocrisy. Okay? So ngayon, gusto ko munang ipagdiinan na merong high moral standard na sineset ang Diyos na kailangan nating makaabot. Dahil kung hindi natin maaabot yung high moral standard na sinasabi ng Biblia, baka hindi tayo makarating sa langit. Ang sabi ng Biblia, napakalinaw sa Matthew chapter 5 verse 20, kung ang inyong katuwiran ay hindi higit sa katuwiran ng mga Pariseo, hindi kayo makakabilang sa kaharian ng langit. So, itong pinag-uusapan natin ngayon ay napakaseryosong bagay sa isang Kristiyano na kung minsan hindi natin nababantayan ng ating sarili, akala natin okay tayo, pero hindi mo chinecheck kung ikaw ba ay nasa standard pa na sinet ng Diyos. Okay? Alam nyo kasi pananagutan din natin yan eh. Pananagutan natin na suriin ang ating sarili. Okay? Pananagutan po natin na suriin ang ating sarili. Sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 13. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Subukin ninyo ang inyong mga sarili. Kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya, suriin ninyo ang inyong... Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Kristo Jesus? Maliban na lang kung kayo'y mga bigo sa pagsubok. Ayun. So sabi ng Biblia, test yourself whether if you are in the faith. Suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya pa. So napaka-importante ng sinasabing pagsusuri. Okay? So
everyday siguro naman humaharap tayo sa salamin. Tama, no? Nakikita mo yung pagmumukha mo doon. Nakikita mo yung sarili mo. Wala sa ayos. Ayusin mo di ba? Ayusin mo yung buhok mo. Ayusin mo yung mata mo. Lalo sa mga babae, di ba? Maraming inaayos sa sarili. Di ba? So, normally ganun tayo. Ang reason kung bakit nagtitingin tayo sa salamin para makita natin yung ating totoong kalagayan. Okay? Now, kung may salamin sa physical, meron ding salamin sa pananampalataya. Okay? Meron ding salamin sa pananampalataya. Ano yung salamin sa pananampalataya natin? Okay? Dito sa Santiago, chapter 1, yung sinasabing salamin. Sa verse 22. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Tuloy mo. Sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito, ay katulad ng isang taong tumitingin sa salamin, at pagkatapos makita ang sarili, ay umaalis at kinakalimutan ang kanyang anyo. Ayun. So, merong salamin din tayo na pwede nating pagbasihan to test yourself whether if you are in the faith or not. Okay? So, it is your obligation as a Christian, it is your responsibility, hindi mo ito pwedeng pagkatiwala sa iba, kung ikaw ba ay nasa ayos pa. Yes, malaking tulong din siguro yung sasabihin ng iba, pero mas malaking tulong yung suriin mo ang sarili mo batay sa kasulatan ng Biblia, kung ikaw ay nasa ayos pa ba, kung ikaw ay nasa tama pa ba, okay pa ba yung pananampalataya mo, okay pa ba yung paniniwala mo, okay ka pa ba sa Diyos o hindi. Lahat ng yan makikita naman natin sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng Biblia, ang taong nakikinig sa verse 23 at hindi sumusunod sa salita ay tulad ng isang taong tumitingin sa salamin. Pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at kinalimutan ng kanyang anyo. So ganun pala ang katulad kapag ang isang tao nakikinig ka lang ng salita ng Diyos and then nalaman mo naman kung ano yung mga iyong dapat gawin, kung ano yung dapat mong ipag-repent, kung ano yung dapat mong baguhin sa iyong sarili, kung ano yung dapat mong gawin as a Christian, and then pagkatapos mong marinig ang lahat ng yon, wala na, kinalimutan mo rin. So tulad ka ng isang taong humarap sa salamin, matapos mong makita yung mga dumi-dumi sa iyong pagmumuka, hindi mo naman tinanggal. So ganun ang katumbas ng isang taong pagkatapos makarinig ng salita ng Diyos and then nakarealize siya ng maraming bagay and then wala namang ginawa after nun. Okay? And then, kabaliktaran naman nun, ang taong nagsasaliksik at patuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa. Bakit? Kasi katulad din siya ng taong humaharap sa salamin. Matapos niya makita yung kanyang ayos o yung kanyang itsura na hindi maayos, inayos niya. So meron siyang ginawa after niyang makarealize sa Word of God. So, ang salita ng Diyos na ating napapakinggan ay salamin. Kung tayo ba ay okay pa sa ating pananampalataya. Meaning, every time na tayo ay nakakarinig ng salita ng Diyos, every time you read your Bible, every time na ikaw ay nakakarinig sa anumang kaparaanan ng salita ng Diyos, okay? Ibig sabihin, nagsasalamin ka na nun. Okay? Meron ka ng chance na ayusin ang sarili mo. Tama? Meron na tayong chance na ayusin ang ating sarili. Dahil kung hindi ganun ang gagawin natin, mahuhulog tayo sa hypocrisy. Okay? So, again, ano yung vile person? Okay? Yung vile, ito yung estado ng tao na hindi siya nagko-conform sa high moral standard. Okay? Bagamat pwede niyang iayon ang kanyang sarili sa high moral standard pero hindi niya ginagawa. So, yun yung mga tao na candidate na maging hypocrite, sabi ng Biblia. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa sa Luke chapter 12 verse 1,
ito ay babala para sa mga tao. O, at least para sa atin. Luke 12 verse 1. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao at sobrang dami. At sa sobrang dami, ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Ang tinutukoy ko ay ang kanilang pagkukunwari." Ayun. So sabi ng Biblia, mag-ingat tayo sa lebadura ng Pariseo. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus, ika niya, ay walang iba kundi ang pagpapanggap o sa makatuwid, hypocrisy. Okay? Yun kasing hypocrisy, pagpapanggap yun, yung para ka lang actor. Para tayong actor, actress sa loob ng simbahan. Okay? Ano ba katumbas niyan sa Biblia? Siguro, pwede natin basahin yung, bang tawag doon? 2 Timothy chapter 3, verse 5. Tinan nga natin yun. 2 Timothy chapter 3, verse 5. Meron sila ng anyo ng kabanalan. Ayun ang sabi ron eh. Sige, pakibasa. Sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Ayun. Pinapaiwas pa nga sa atin to ng Panginoon eh. Iwasan mo, iika ng Biblia, ang mga ganong uri ng tao. Bakit? Kasi the way hinambing, pansinin niyo po ito the way hinambing ng Panginoong Yesus, yung hypocrisy, napansin nyo, kung mapapansin nyo, hinambing niya sa yeast, sa lebadura. Alam niyo ba yung lebadura o yung yeast? Alam niyo naman siguro yun, di ba? Na kaunti lang, pag naihalo sa harina, umaalsa. Tama? Ang lesson doon, kahit kapirasong pagpapaimbabaw lang ang makapasok sa atin, sapat na yon para masira ka. Sa Biblia, yung maliit pa lang dapat pinapansin na. Okay? Huwag mong hayaan lumaki. Kaya nga ang Panginoong Hesus, sinasabihan niya yung mga taong humuhusgay. Sabi niya, pinapansin mo yung maliit na puwing sa yung kapatid sa Matthew chapter 7. Ikaw yung nasa iyo, troso, pinabayaan mo. Pero bago naging troso yun, nagsimula din sa puwing-puwing yun eh. Ngayon, troso na. Ikaw tong mas malaki tong pagkakamali kung makasita ka sa yung kapwa na di naman kalakihan yung kanyang pagkakamali. Parang ganun. Diba? O, ibig lang sabihin, wag mong hayaan lumaki yung maliit na pagkakamali mo. Dahil kapag pinabayaan mo yan, eventually mag-grow yan, lalaki yan. Kasi lahat naman ng bagay, sabi nga nila wala namang malaki na nagsimula sa malaki. Lahat daw nagsimula sa maliit. Okay? Lahat nagsimula sa konti. O, bago dumami. Bago yung 2, meron mo ng 1. O, walang 1 kung walang 2. Kasi 1 plus 1 equals 2. O, pero yung iba, 3 daw. Okay? Ibig sabihin, wala daw 100 kung walang piso. Diba? So, totoo naman. Ibig lang sabihin, lahat nagsisimula sa kaunti, sa maliit. Tama? Pero kapag napabayaan, ito ay, lalaki. Okay? So, magiging bigger siya, no? At kapag malaki na siya, mahirap nang kunin. Mas mahirap kunin yung troso kasi pagkabigat-bigat na nun eh. At least yung puwing, hanuhin mo lang kaya pang idaan sa, yung eye drop, yung binebenta ni Michael B na eye drop na roll-on sa mata. Alam niyo ba yun? Eye drop na roll-on. Igaganon mo sa mata mo. Oh. Binebenta ni Michael B yun eh. Hindi niyo yata, ewan ko, patandaan na yata ako. Si DJ Bombay. Oh. Narinig niyo na yun? Oh, meron akong eye drop na roll-on. Oh, mura na. So, sabi ng Biblia, basahin mo nga yung mga ngaral. Ganito sabi ng Biblia, pakinggan nyo dito sa mga ngaral, chapter 10, verse 2. Yan. Hindi natin pwedeng pabayaan
yung kaunti. Dapat kaunti pa lang o maliit pa lang, dinidil na natin sa buhay natin. Kasi kung pababayaan mo yan ay lalaki, magiging problema lang yan. Okay? So dito, pakinggan nyo, sa mga ngaral, chapter 10, verse 2. Umpisa mo sa 1. Ang isang boteng pabango ay mapababaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Ang matalino'y inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan. Ngunit ang mangmang ay hinihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Ayun, pansinin nyo na, no? Sabi, yung isang bote ng pabango, pag nahaluan ng isang patay na langaw, babaho. Di mo na magagamit yun. Babaho na yun. Okay? So, ganun ka-importante yung sinasabi na kaunti o maliit. Okay? Maliit lang naman yung langaw, pero nung araw kasi kapag sinabing bote ng pabango, hindi naman talaga bote yun eh. Jar yun eh. Okay? Jar yun. Nung araw kasi ang lagayan ng pabango, jar. Yan. Malalaki. At ang presyo nun, almost 1 taong sahod ng isang normal na manggagawa. Nung panahon nila. Kumbaga, 1 year ang katumbas nun. 1 taong pagtatrabaho bago ka makabili ng isang bote ng pabango. Tapos mapapasukan lang ng patay na langaw. Diba? Parang nasayang mo yung iyong isang buong taong na sahod. So, sabi ng Biblia, doon ginamit yung paglalarawan na kaunting kamangmangan. Okay? Kaunting kamangmangan. Pakiulit nga yun. Yung kaunting kamangmangan. Yung 1 po. Ang isang boteng pabango ay napapabaho ng isang patay na langaw. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira sa karunungan at karangalan. Ayun. Ang bahagyang kamangmangan, ang sabi ng Biblia, kaunti lang, no? Bahagya eh. Bahagya kasi sabi. Ibig sabihin, kaunti, maliit. Ang bahagyang kamangmangan ay nakakasira ng karunungan at karangalan. So, ganun dapat nating itrato yung sinasabi ng Panginoon na lebadura o yung yeast. Kaunting hypocrisy. Yan. Kaunting hypocrisy. Konti lang. Sapat na yun para masira tayo. Okay? So, ganun siya kadelikado sa buhay natin. Okay? Pero, hindi ka naman mapapasukan ng hypocrisy kung nagko-conform ka sa high moral standard ng Panginoon. Ibig sabihin, yung kanyang standard sa kung ano ba yung tama at mali. What is morally right? What is morally wrong? Tama? What is morally right? What is morally wrong? Pagka ganyan, huwag natin pagtalunan yung ating mga opinion over the matters. Okay? Dapat, para matapos ang ating argument, dahil lang sa kanya-kanya tayong opinion sa isang bagay, tingnan na lang natin sa Biblia. Ano ba ang sinasabi ng Diyos patungkol sa ganitong bagay? Ano ba yung tama sa kanyang paningin? Ano ba yung mali sa kanyang paningin? Bakit? Maraming tao, binabypass nila yun eh. Di ba? Sabi ng mga tao, para sa akin, ito yung tama eh. Ang problema kasi sa ganong katuwiran, ganito, pagka namatay ka, haharap ka sa Diyos, hindi naman yung sarili mong paniniwala sa tama at mali ang gagawin panghatol sa iyo eh. Kundi yung paniniwala ng Diyos sa kung ano yung tama at mali. Nakuha nyo, marami sa atin na hanggang ngayon para bang nakikipagtalo pa tayo sa Diyos dahil mas may katuwiran tayo na ito yung tama para sa akin. Bahala ka kung mali ang tingin mo dyan, basta sa akin, ito ang tama. Sabi ng Diyos mali. Sabi mo para sa'yo tama. O sige, pwede mo namang ipagpatuloy yan. Sabi ng Biblia, malaya ka. Diba? Sa 1 Corinthians chapter 10, malaya kang gawin ang lahat ng bagay. Pero hindi lahat makakabuti. May magsasabi, sabi ng Biblia, malaya akong gawin ang lahat ng bagay, pero hindi lahat makakabuti. Malaya akong gawin ang lahat ng bagay, pero hindi lahat makakatulong. Ibig sabihin, may kalayaan ka dyan.
If you choose to believe na yung paniniwala mo is right, edi go. Ikaw yun. Okay? Pero pagharap mo sa Diyos, I'm sorry to tell you, hindi yung gagamitin batayan na panghatol sa iyo. Dahil ang gagamitin na batayan na panghatol sa iyo is yung kung ano ang sinasabi ng Diyos sa tama at kung ano yung sinasabi niya na mali. So, parang lumalabas, wala tayong choice. Kundi magpasakop sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon na tama at mali. Okay? Halimbawa na lang yung pagpasok sa relasyon. Lagi kong sinasabi paulit-ulit, ano ba ang tama sa pagpasok sa isang relasyon? Sabi ng Biblia, dapat palipasin mo muna yung tinatawag na, the flower of your youth. Okay? Ibig sabihin, sa kabataan, papalipasin mo muna yung pagiging kabataan mo bago ka mag-jowa eh. Kung Biblia ang tatanungin. O ngayon, 19, 20, feeling matured yung mga ganun tao eh. Hindi, alam ko na yan. I can handle. Yung mga, ano ba yung sabi nila? Yung break up. Eh kung ayaw niya sa akin, dilipat ako sa iba. May solusyon siya kagad eh. Diba? Eh kung ayaw mo sa akin, tiwag. Marami naman dyan. Diba ganon? Tayo ganun tayo mag-isip eh. Kasi tayo feeling bright sa ating sarili. O sabi ni, nalala ko tuloy yung sabi ni Duterte, kala mo naman mas bright sila sa akin. Ganun tayo. Kala natin, magaling. Alam nyo, pagka tayo nagmamagaling sa harap ng Diyos, okay, hindi yun makakabuti sa atin. Dahil ang sabi ng Biblia, pakinggan niyo ang sinasabi sa Roma chapter 1. Okay? 1:22. Sa Roma chapter 1, verse 22. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Ayun. The more na nagmamarunong ka sa harap ng Diyos, mas lalo lang lilitaw na ikaw ay hangal. Na wala ka talagang alam. You can be known o para ba sabihin, pwede mong malaman ng maraming bagay, mga magagandang bagay sa mundong ito. Pwede kang maging expert sa relationship. Okay yun. Pwede kang maging expert sa business. Mas okay yun. Sino ba naman ang ayaw? Ako gusto ko yun, maging expert sa business. Kaso parang ayaw sa akin nun eh. Di ba parang ganon? O kaya yung iba sabi, gusto ko maging eksperto sa pagiging engineer. Meron tayong mga ganon. Yung iba, doctor. Pwede mong malaman yung bagay na gusto mong malaman. May choice naman tayo eh, di ba? Pero sa lahat ng pwede mong malaman, sabi ng Biblia, sa 1 Corinthians chapter 8, yung nakaligtaan mo pa yung bagay na dapat mong malaman. Allowed kang malaman ang maraming bagay, pero may sinet ang Diyos na limitations doon. Hindi mo malalaman yung lahat, even na i-attempt mo na malaman. Sabi ko nga yung pag-ibig, isa yan sa bagay na hindi mo maiintindihan in your lifetime. Yung love, hindi mo yun maiintindihan. Bakit? Sabi ni Pablo, malawak yan eh. Kulang ang, ilang taon ka lang mabuhay sa mundo? 30, 40, 50, 70. Naku, kulang yun. Si Methuselah nga 969 years old. Wala naman siya nasabi patungkol sa pag-ibig. Hindi nga natin alam kung expert na ba siya sa love. Diba? Hindi rin natin alam kung saan siya expert. Wala man sinabi, pero bantagal niyang nabuhay. Nakita mo yung verse? Yung, ang taong nagsasabing marami siyang alam. Sige. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ayun. May bagay kang dapat malaman. Yun yung dapat alamin mo. Okay? Pwede kang mag-focus sa ganito, business, career, pwede mo nga i-master yan. Di ba meron tayong yung mastery, doctorate. Ano ba yung mataas doon? Mastery ba o yung PhD? May narinig ako yung parang yung highest education daw, yung pirma na lang. Pirma mo na lang yung kailangan. May narinig akong ganun eh. Totoo ba yun? Anyway,
Kung totoo man yun, siguro posibleng maranasan nyo. Pero tandaan nyo, ano man yung bagay na alam mo sa ngayon, yan ba yung bagay na dapat mong malaman? Yun yung importante sa buhay. Sa dami mong kailangan malaman, ang nakaligtaan mo pang halamin, yung bagay na dapat mong malaman. Okay? At isa sa mga bagay na hindi natin inaalam. Okay? Tayo bilang tao, isa sa mga bagay na usually wala tayong pakialam, iniasa na lang natin sa insurance, is yung ating kamatayan. Sabi ng Biblia, sa mga ngaral chapter 7, ang taong matalino ay pinaghahandaan yung kanyang kamatayan. Okay? Nakita mo? Pakibasa. Mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. Kita nyo? Yung taong naghahanda sa kanyang kamatayan, naghahanda naman po ako Paano? Kasi Peter, di ba? Ganun po yung paghahanda sa kamatayan. Ang sinasabing paghahanda sa kamatayan ganito, sa Hebrew chapter 9 verse 23. Okay? Ang buhay mo, isa lang yan. Yung buhay natin, isa lang yan. Ano yung sabi nila? You only live once. You only live once. Ano sabi ng Biblia doon? Sige, pakibasa. 9:27. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ayun. Bakit kailangan paghandaan ng kamatayan? Kasi pag namatay ka, haharap ka sa Diyos. Huhukuman ka ng Diyos. Anong paghuhukom? Ang iyong dadalin, ang iyong mararanasan sa Diyos. Yung sinasabi sa mga ngaral, chapter 12, yung bandang dulo, hahatulan tayo ng Diyos Yun yung dapat pinaghahandaan natin. Kung talagang bright ka na tao, ano ba yun? Bright na tuloy nasasabi ko. Kung talagang matalino ka, sinasabi ng Biblia, dapat inaalam mo yung destiny mo. Ang dami mo pwede malaman. Yung pa yung di mo inaalam. Tama. Kasi nga, yung dulo yun hahatulan ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Verse 14 po. Mm. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Ayun. Hayag man o lihim. Kahit ginawa natin yung secret, hatulan pa rin ng Diyos yun. Lalo na kung ginawa mo ng bulgar. Hindi lang Diyos ang hahatol sa iyo, pati yung batas natin sa mundo. Di ba? Yung batas natin sa Pilipinas, hatulan ka rin doon. Baka dalhin ka sa daig. Di ba? Tapos, kahit naman ginawa mo ng lihim, hindi ka nahuli ng mga polis dito, hindi ka nahuli ng kasama mo, ikaw lang nakakaalam. Kaso nakikita ka ng Diyos Yun yung problema Kasi sabi ng Biblia, sa Hebrew chapter 4, verse 13, tulad tayo ng libro. Para tayong libro sa harap ng Diyos. Para kang open book. Pakibasa nga yun. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Bakit? Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin, at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Ayun, sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili, hayag man o lihim. Lahat ng nilalang, ika ng Biblia, walang makakapagtago sa Diyos. So, hindi mo talaga pwedeng dalin o hindi mo talaga madadala sa Diyos yung sinasabing, sa akin, ito yung tama Okay? Ito yung para sa akin kung pwede nating sabihin kasi surprisingly, maraming Christian, ganun pa rin ang katuwiran nila. Para sa akin, ito yung tama Para sa kanya. Delikado yung ganun sa isang Kristiyano. Dapat, hindi yung para sa'yo. Hindi yung tingin mo tama, kundi ano yung tama sa paningin ng Diyos. Dahil pwede ka magkaroon ng opinion sa isang bagay.
Pero ano ang sinasabi ng Biblia kung sakaling mag-insist ka sa isang bagay na inaakala mong tama? Ganito. Sa Kawikaan, pakinggan nyo yung Kawikaan 14 verse 12. Ito yung sinasabi ng Biblia, kung mag-insist ka talaga na para sa'yo, ito yung tama, ito yung pwede mangyari sa'yo. 14 verse 12. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Ayun, may daang matuwid sa paningin ng tao, sa paningin mo. Okay? Ang problema, pag ikaw tumingin, marami kang hindi makikita. Marami kang hindi maisasaalang-alang. Yun ngang agila eagle eye, pwede magkamali Ikaw pa kaya, mas maganda yung mata ng agila kaysa sa mata ng tao. Diba? Kasi nakaka-zoom in daw yun yung mata ng agila. Tama? Pwede pa sila magkamali. Tayo pa kaya na tao? Okay? Nakuha nyo, yung nakakita ka ng isang bagay, tulad ng sabi ng mga Pariseo, sabi nila sa Panginoong Hesus, ito po, babae. Nalala nyo? Nahuli sa pangangalo niya. Nahuli, nakita. Okay? Sabi nila sa Panginoong Hesus, ayon sa batas, dapat patayin ang babaeng ito dahil nahuli siya sa pangangalo niya. Yun yung kanilang judgment. Di ba? Pero anong sabi ng Panginoong Hesus? Ang sino mang walang kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato. Ibig sabihin, kapag may dumampot ng bato at bumato sa kanya, so challenge yun Ibig sabihin, kiniklaim mo, hindi ka nagkasala kahit kailan. Di ba? So, iba yung tingin ng Diyos, iba yung tingin ng tao. Tama? Kahit na sure ka na yung kaharap mo ay makasalanan dahil talaga namang nangalo niya siya. Pero sa paningin ng Diyos, kinakahabagan pa niya. Ikaw gusto mo ng hatulan. Yung tao. So, nakikita niyo yung ating problema. Yung kung paano tayo nadidiskwalipikado sa high moral standard. We have so much problem in us. Yung ating judgment, yung ating paningin, yung ating paniniwala, yung ating opinion. Hindi mo pwedeng asahan lahat ng yan para maging certain ka sa isang bagay. Pwede ka magkamali. At talaga naman, nagkakamali tayo. Di ba? Kaya, sabi ng Biblia, yung vile person, yan yung candidate na mag-practice ng hypocrisy. Sila yung papasukan ng hypocrisy. Yung mga tao na hindi nagko-conform sa high moral standard ng Panginoon. Kaya tandaan niyo yung talata na yon, Isaiah 32 verse 6. Yung vile person, yung taong hindi nagko-conform sa standard, moral standard ng Diyos, yun yung nagpa-practice ng hypocrisy. Dahil hindi yan gagawin ng mga tao na nakakamit yung standard ng Panginoon. Okay? So, kung babalik tayo sa pinapag-aralan natin, okay? So, nasagot ko na yung tanong na sino ba yung vile o yung magpa-practice ng hypocrisy? At ang sagot doon, walang iba kundi yung sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Isaiah, yun yung mga tao na wala sa standard ng Diyos. Yung morally right, yung morally wrong. Dahil feeling natin mas matalino tayo sa Diyos, mas maganda yung ating opinion, mas maganda yung ating perception o yung ating judgment, at napakasigurado tayo. Okay? So, yun yung mga tao na makakapag-practice ng hypocrisy. At ang sabi sa talata natin kanina, mag-ingat tayo sa kaunting hypocrisy. Makakapasok lang ang hypocrisy sa buhay natin kung lumalabas ka sa standard ng Diyos. And what is the standard? Yan ay walang iba kundi si Kristo. Yung turo niya, yung gospel teaching,
yung teaching of Christ. Sabi ng Biblia, do not lean on your own understanding. Pwedeng mabuti ang tingin mo sa yung judgment. But still, sabi ng Bible, Proverbs 3 verse 5, kung di ako nagkakamali, do not lean on your own understanding. Trust in the Lord. Sabi ng Biblia, magtiwala ka sa sinasabi ng Diyos. Huwag ka magtiwala sa judgment mo. You could be wrong. Pwede ka magkamali. Dahil ang sinasabi mo, mas tama yung nasa isip ko. Lagi nating i-confirm sa Biblia kung ano yung tama at kung ano ang mali. Okay? Gusto mo na lang din matuto, read your Bible. Gusto mo na lang din dumunong sa buhay, read your Bible. Simple as that. Basahin niyo Biblia. Ganun lang kasimple. Okay? Ito naman, basta isa kang tao na talagang honest ka, gusto mo talagang matuto sa Diyos. Bibigyan ka ng Panginoon ng karunungan. Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan eh. Okay? Alam niyo itong Biblia, hindi ito basta-basta maiintindihan ng isang taong nagbabasa lang. Dahil yung unawa dito, pinagkakaloob din ng Diyos sa isang tao. Okay? Pero sa isang tao na babasahin lang to, tapos wala namang intensyong baguhin ang kanyang buhay, hindi mo ito maintindihan. Marami kang mababasa dito para sa'yo, illogical. Parang questionin mo eh. Bakit ganun? Bakit sinasabi ng Lord na patawarin ko yung kaaway ko? Bakit sinasabi ng Diyos na kapag sinampal ka sa kaliwa, iharap mo pati yung kanan? Kapag pinagpasan ka ng 1 milya, takbuhin mo 2 milya. Bakit sinasabi na magtatanong ka? Tama? Bakit? Kasi, kung hindi ka tao na handang sumunod sa salita ng Diyos, questionin mo yung word ng Lord. Bakit ganito ang sinasabi niya? Kasi, hindi ka ready sumunod eh. Pero kung isa kang tao na handa sumunod, pag nabasa mo yung sinasabi ng salita ng Diyos, ipapaunawa sa iyo ng Diyos kung bakit mo kailangan gawin yun. Matututo ka sa Biblia. Okay? So, bilang challenge sa atin, wag lang natin to basahin dahil lang sinabi. Basahin nyo dahil gusto nyong matuto. Ano ba yung gusto nating matutunan sa Biblia? Anong talata yun? Ephesians chapter 5 verse 10. Ano ba yung gusto nating matutunan? Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit mag-upo pa tayo dyan, makikinig ng ilang minuto, minsan 1 oras pa? For what? Sa anong kadahilanan? Ito, pakinggan natin ang sinasabi ng Biblia. Sikapin ninyong matutunan kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Yon. Sabi ng Biblia, sikapin. Alam niyo, pagsisikap, kailangan ng effort yun, di ba? Kaya nga sikapin eh. Tama? Kahit nasa school ka eh, pinaparal ka ng nanay mo, binibigyan kang baon araw-araw. Pero kung hindi mo lalagyan ng pagsisikap, walang kwenta. Mawawala ng saysay yung baon mo. Yung pamasahe mo araw-araw at yung pagod mo sa eskwela. Mawawala ng saysay yun. Kung ikaw sa iyong sarili hindi ka masikap. Diba? Kailangan ng pagsisikap eh. Alam nyo, pagka nag-aaral lang isang tao, kailangan matyaga yan eh. Naniniwala ba kayo doon? Kailangan matyaga eh. Kailangan masikap ka eh. Mag-e-exert ka ng effort for you to learn. Hindi naman automatic yan. Buti sana kung fast learner tayo eh. Isa ako sa mga tao na slow learner eh. Halimbawa, may bagong bagay, new information sa akin. Or halimbawa, nagbabasa ako ng isang book. Pag hindi ko nagigets, ang practice ko, paulit-ulit. Hanggang sa maintindihan ko. It doesn't matter kung ilang beses ko siyang ulit basahin.
Ang habol ko, ma-absorb ko at maintindihan ko. Sa akin kasi, ang pagkakakilala ko sa aking sarili, hindi ako yung tipo ng tao na isang beses marinig, natutunan kagad. No, di ako ganun. Matagal ako matuto. Pero posibleng matuto. It doesn't matter kung mabilis ka matuto. It doesn't matter kung mabagal ka matuto. Hindi naman yun ang usapan dyan eh. Ang pinag-uusapan dito yung sikap. Sikap, yung pagsisikap mo na matuto. Kaya nga sabi ng Biblia sa Kawikaan 4:7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, in all thy getting, get it. Kumbaga sinasabi doon, at all cost, whatever it costs you. Kung minsan mag-aaral ka, no? Nakakaantok makinig. Kasi, ang tagal, di ba? Parang ganon. Naalala niyo yung si Pablo nangangaral, may nakatulog na kabataan, nahulog sa second floor, kasi nakaupo saan? Sa bintana. Sa tatagal ni Pablo magsalita, nahulog. Sa Acts chapter 19 hanggang 20. Doon yung mababasa yun. Ngayon, edi puntahan sila sa baba. Ang judgment ng mga tao, patay na yung bata. Pero si Pablo, pinag-pray lang niya. Di ba? Tapos gumaling yung bata o yung kabataan. Anong ginawa nila pagkatapos nun? Balik ulit sa session. Turo ulit. Nakikinig na naman sila. Na parang walang nangyari. Alam niyo yun? For you to learn, kailangan mag-exert ka talaga ng effort. Even it costs you something. Siguro pera, oras, lakas, ano pa ba? May sacrifice. Di ba? Parang ganon. Naalala ko nung high school ako, every time na galing akong school, di ako umuwi sa bahay. Diretso ako sa church. Kasi kahit hindi ko naintindihan yung mga turo ng pastor, for some reason, parang na-enjoy ako kasi parang yung atmosphere, gusto ko yung atmosphere ng Bible study. Tapos, kahit galing school, kapag may Bible study sila somewhere, sumasama talaga ako. Kasi nga, nagugustuhan ko yung atmosphere. At somehow, may spark sa akin na gusto kong matuto. Kaya nga lang, hindi ko talaga maintindihan. Yung tinuturo ng mga nagtuturo doon. Siyempre, bago pa lang eh. Parang bagong bagay sa yun eh. Sa ganun ako nag-start. Di mo na ako umuwi ng bahay. Kaya makakauwi na ako ng bahay niyan, mga, kuminsan, madaling araw na, 12, 1, 2. Siyempre, nagagalit yung parents ko, saan daw galing. Kuminsan, ayaw nila maniwala na sa church talaga ako nagpupunta. Pinagtanggol lang ako ng pastor eh. Pumunta sa bahay. Sinabi niya, hindi galing po yan sa church. Ayun. So, pero kahit na ganun, hindi pa rin natutuwa ang parents ko na, alam mo yun, si Jesus nga eh. Naalala niyo si Jesus? Tingnan niyo yung ginawa niya, no? Di ba nagalit si Maria at saka si Jose? Naalala niyo? Si Jesus, pumunta silang Jerusalem. Bata pa si Christ. I think 12 years old, hindi ako nagkakamali. Pumunta sila sa templo. Pag-uwi ni Maria at ni Jose, nagulat sila, ang layo na ng kanilang nalalakbay, wala si Jesus sa kanilang tabi. Hinanap nila. Di ba? Pamukat-mukat mo nakita nila si Kristo, si Jesus, andun sa templo, nakikipagtalas-tasan sa mga tagapagturo ng kautusan. Pinagsabihan siya nung magulang niya, anak, sa susunod, huwag kang ihiwalay sa amin. Yan, parang ganun. Pero anong sabi ni Jesus? Dapat dito ako sa bahay ng aking ama. So, nanindigan siya. Pero sumama pa rin siya pauwi. Di ba? Sometimes, yung dahil sa gusto mong matuto ng Word of God, even your own family, madidisturb sila dahil sa'yo. Di ba? Sabi, bakit ganyan dyan? Ang tagal naman ng service. Halimbawa, ganun eh. No? Ang dami nilang question. Pero ikaw, gusto mo kasing matuto eh. Titiisin mo yung galit ng parents mo.
Kasi sinabi ng Biblia, wisdom is the principal thing. Yung, nalala ko nun, yung tuwing pinapagalitan ako ni Papa, sabi niya, lagi ka na lang nandun. Tama naman siya. Lagi talaga ako nandun. Kasi galing school, pupunta ako sa church, tatambay ako dun. Basta nagugustuhan ko lang yung atmosphere. Parang ganon. Siyempre, kung minsan, isa sa akin nakagalit nila dahil sa sobrang tagal ko nag-i-standby sa church, hindi na ako nakakagawa sa bahay. Parang ganon. Kaya, understandable yung kanilang galit. Parang ganon. Pero, kung i-compare ko yung noon sa ngayon, nagpapasalamat ako dahil pinili ko yung magalit ng parents ko sa akin. Pinili ko yung disappointment nila sa akin. Dahil lang sa nagpupunta ako sa church. Ang paniwala ko kasi, tingin ko mabuti yun sa akin. Yun yung paniwala ko nun. Kasi, ngayon, yung kanilang pananaw sa aking paniniwala, mataas ang kanilang respeto sa pananampalatayang meron ako ngayon. Kaya nga, di ba, nakita nyo naman, pati yung nanay ko, nadala ko siya sa pananampalatayang ganito dahil talagang bumilib siya. Sabi niya, okay pala itong ganitong pananampalataya. So, nagbunga. Yung mga noon, sabi nila, born again, lagi na lang dyan. Lagi na lang kayong nandyan. Ano ba ginagawa nyo dyan? Di ba ganun? Pinapagalitan pa kayo? Kung minsan, ng parents nyo. Ayoko namang sabihin na parang magandang bagay yan. Pero, ito lang masasabi ko. Kung piliin mo mag-sacrifice dahil lang gusto mo matuto, one day, magpe-pay out ka dyan. Isang araw, baka yan pa maging dahilan para madala mo ang family mo sa Lord. Worth it yung ganitong struggle. Okay? At least para sa akin. Ito yung natutunan ko sa Biblia. Worth it yung ganitong struggle. Kaya nga, ang sabi ni Christ, sa Matthew chapter 10, huwag niyong akalain ang sabi niya, huwag niyong akalain dumating ako upang magdala ng kapayapaan. Nalala niyo yan? Nalala niyo? So sabi ng Panginoon, 10:34, huwag niyong isiping naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Naparito ako upang magdala ng tabak at hindi kapayapaan. Naparito ako upang paglabanin ng anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, at ang manugang na babae at ang kanyang biyanang babae, at ang magiging kaaway ng isang tao ay ang kanya rin mismong mga kasambahay. Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasan ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nagsisikap na maligtas sa kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin, ang siyang magkakamit nito. Yung ganong sacrifice. Okay? Ngayon, ang challenge, handa ka ba sa ganong sacrifice? Para lang sa ikakatuto mo. Bakit ganito tayo ngayon? Kasi nga, iniiwasan natin maging hypocrite. As much as possible. Huwag magkakaroon ng hypocrisy sa buhay mo. May chance lang ang hypocrisy kung hindi ka nag-aaral ng mga bagay na patungkol sa Diyos. Dahil sa pag-aaral mo lang patungkol sa Diyos, doon mo lang matututunan yung high moral standard. Okay? Doon mo lang marirealize na dapat pala ganito ako. Dapat pala nagpapatawad ako. Dapat pala gumagawa ako ng mabuti. Marami kang matututunan sa Biblia na magugulat ka. Pinapagawa ng Diyos sa atin dahil yun yung tama at yun yung mabuti. Pero hindi natin ginagawa dahil sa kakulangan ng ating kaalaman. Dalawang bagay. Sa kakulangan ng ating kaalaman or alam mo man, ayaw mo lang talagang gawin. Okay? Pero alin man sa dalawa na yun, parehas yun hindi maganda. Pero sama-sama sana tayong matuto. Sana tuwing nagpupunta kayo dito, dahil gusto nyong matuto. Sana, yun ang pinakarason
bakit ka nandito? And pwedeng may kapalit ito, may magagalit, may madidisappoint, pero hayaan mo yun. Naalala ko nung nag-apply kasi ako sa Jollibee dati. Kabataan pa ako. Alam ko naman may pasok ng Sunday yun. Pero bago yun, sabi ko, nakikiusap talaga ako na pagka-Sunday. Laging ganun. Pagka-Sunday, sabi ko, pagka-Sunday po, simba ko po kasi yun. Kung pwede ho, maging day off ko ba? Parang ganun. Sa una, okay. Pumayag sila. Habang tumatagal, hindi na nagiging okay, pambira. Tuwing linggo, may tawag ng tawag sa akin yung mga manager, yung mga ka-crew, nagagalit sila kasi wala daw kapalitan, parang ganon. So, ang ending, tinanggal ako. Tinanggal ako sa work. Naulan ako ng work dahil doon. Diba? So, eto mga bagay na to, personal kong karanasan, dahil naniniwala ako nung mga time na yon. Hanggang ngayon naman ang faith ko kasi, mas higit ang bagay na patungkol sa Diyos kaysa sa anumang bagay. Matagal ko na pinapaniwalaan na even it cost me a lot. Para sa akin, okay lang yun. Okay? At sana, ang panalangin ko, sana lahat tayo ganon. Yun yung prayer ko. Datnan tayo ng ganong klaseng hunawa. Sabi nga ng Biblia, isipin nyo ang mga bagay na to at ipapaunawa ito sa inyo ng Panginoon. Ako kasi pinag-isipan ko Sabi ko, pwede ko naman piliin. Kaya nga lang, mas after ako sa worth it. Ano ba yung mas worth it? Na pagsasacrifice. Para sa akin, yung para kay Lord, yun yung mas worth it na pagsasacrifice. Amen? So tumayo po tayo lahat.